Sadayang may malugar na tila kinalimutan ng panahon, at isa na ron ang baryo ng San Lazaro, nakatago sa likod ng mga bundok at napapaligiran ng isang gubat na may sariling mabulong at lihim. Ang San Lazaro ay isang lugar kung saan ang masinaunang alamat ay mas pinaniniwalaan pa kaysa sa balita mula sa kabihasanan. Dito kami bumalik na aking ama, si Ramon, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtatago mula sa isang trahedyang pilit naming binabaon sa limot. Ang pagbabalik namin ay hindi isang masayang paksalubong. Bakus ay isang marahang pagpasok sa isang mundong tila huminto sa pag-ikot. Mula pa lamang sa pagintongang, eming sinasakyang kalaysasabukan ng baryo. Ramdam ko na agad ang bigat ng hangin at ang dandang mga matang nakamasit mula sa mga siwang ng kanilang mga bintana. Walang lumalabas, walang bumabati, tanging ang nga matatalim na tingin at mga pabulong-bulong na parang mangga bubuyok na handang manuklaw anumang oras. Ang bawat bintanang aming nadadaanan ay marahang sumasara. Ang bawat pinto ay nakakaroon ng karakdagang harang na parabang kami ang salot na kanilang pinangingilagan. Huwag mo na lang silang pansinin, Elara, bulong ni Itay Ramon habang inaalis ang aming nga gamit. Hindi pa rin nila nakakalimutan ang nangyari. Ngunit kahit sa tinik niya ay ramdam ko ang panginginig. Ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging matatak. Sa gitna ng malamig na pagtanggap na iyon, isang ngiti ang sumalubong sa amin. Siya, si Aling Sabel, isang matandang babae na may magatla ng panahon sa muka, ngunit may ngiting kasing init ng sikat ng araw. Siya lang ang tanging lumabas ng kanyang bahay. May dalang isang mangkok ng mainit na tinola, na parabang ang pagbabalik namin ang pinakamasayang balita na kanyang narinig. Mabutit nagbalik na kayo, Ramon, Elara, wika niya na may kasamang pag-alala. Huwag ninyong isipin ang makapitbahay. Hayaan ninyo't masasanay din sila. Halikayo, tikman ninyo itong inihanda ko, pampainit ng sikmura. Ang kabaitan niya ay parang isang patak ng tubig sa gitna ng disyerto. Ngunit habang tinatanggap ko ang mangkok, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba. Sa likod ng kanyang mamaamong mata, tila may isang aninong mas malalim at mas madilim pa kaysa sa takot na bumabalot sa buong San Lazaro. Lumipas ang ilang araw na tila ba kami ay mga anino sa sarili naming baryo. Ang bawat umaga ay binabating ang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigaw. Nananatili kami sa loob ng aming bahay, na unti-unti naming nililinis at inaayos. Sinusubukang ibalik ang buhay sa mga pader na matagal ding nabakante. Ngunit sa labas, ang buhay ay nagpapatuloy na parabang wala kami roon. Naririnig namin ang mga tawanan ng mga bata, ang pag-usap ng mga makakapitbahay, ngunit kapag kami na ni Itay Ramon, ang lumalabas upang mag-igip o mamili sa maliit na tindahan, ang lahat ay biglang tumatahimik. Ang mangiti ay naglalaho, ang mapag-usap ay napuputol, at muli, ang mamata nila ang siyang nangungusap, puno ng pagdududa at pag-iwas. Sa kabila ng lahat, pilit kong pinatatak ang aking loop, ngunit may isang imahe na hindi maalis sa aking isipan, ang mukhang isang batang babae na palaging nakadungaw sa bintanang isang bahay malapit sa amin. Siya si Lina, ang apo ni Lolo Carding. Payat ang kanyang katawan, maputla ang kanyang balat, at sa kanyang mamata ay may lungkot na hindi nababagay sa kanyang murang edad. Sabi-sabi, ilang buwan na siyang may karamdaman, isang sakit na hindi kayang ipaliwanag o gamutin ng albularyo ng San Lazaro. Tila unti-unti siyang nilalamon ng kanyang karamdaman. At kasama niya ay ang pag-asa ng buong baryo. Isang hapon, habang ako'y naglalakad pabalik mula sa ilok, napadaan ako sa tapat ng kanilang bahay. Nakita ko na naman siya sa bintana. Ang mga mata niyang walang buhay ay nakatitik sa kawalan. Sa hindi malamang dahilan, isang matinding awa ang bumalot sa aking puso. Huminto ako. Sa halip na umiwas ng tingin gaya ng dati, tinitigan ko siya. At sa sandaling iyon, sa gitna ngang lahat ng pagtataboy at hinala, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking ngalabi. Isang ngiting walang halong pakukunwari. Isang ngiting punong pag-asa na sanay gumaling siya. Itinaas ko ang aking kamay at marahang kumawi. Nagulat ako nang makita kong bahagya siyang gumalaw. At sa tingin ko'y may isang kislap na dumaan sa kanyang mamata bago siya muling pumasok sa loob. Iyon lang iyon. Isang simpleng ngiti at kawe. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad.
Hindi alam na ang maliit na sandaling iyon ang magiging simula ng mas malaking unos. Kinagabihan, habang kami ni Itay ay tahimik na naghahapunan, isang sigawan ang bumasak sa katahimikan ng San Lazaro. Ngunit hindi ito sigaw ng takot, kundi sigaw ng tuwa at pagkamangha. Milagro? Isang milagro. Narinig naming sigaw ang isang babay. Nakatinginan kami ni Itay bago kami maingat na sumilip sa bintana. Ang mga tao ay nakakagulo. Lahat ay patungo sa isang direksyon, sa bahay ni Lolo Carding. Lumabas ang matanda, umiyak na may kasamang malalakas na hagulgol ng kaligayahan. Sa likod niya, nakatayo ang maliit na si Lina. Ang dating maputlang bata ngayon ay may kulay na sa pisngi, nakangiti, at mahigpit na nakayakap sa kanyang lolo. Nawala raw ang lagnat niya, bigla siyang nagising at humingi ng pagkain. Ang batang ilang buwan nang nakahiga lamang ay ngayon, nakakatayo na at tumatawa. Mabilis na kumalat ang balita. Nakita raw ang isang kapitbahay ang ginawa kong pakngiti at pagkaway kay Lina kaninang hapon. Para sa kanila, iyon ang dahilan. Iyon ang milagro. Sa unang pagkakataon, ang mga tingin na ipinupukol nila sa akin ay nakbago. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkamangha. Ang takot ay napalitan ng paggalang. May ilang lumapit sa akin, nagpasalamat, humingi ng tawad sa kanilang pag-isip. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa. Marahil, ito na ang simula. Marahil, sa wakas ay matatanggap na rin kami sa lugar na ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing ikli lamang ang buhay ng isang kandila sa gitna ng bagyo. Ang gabing iyon ay naging mas madilim kaysa karaniwan, walang nabituin, at ang buwan ay naktago sa makakapal na ulap. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa baryo, ngunit ngayon ay may kasama na itong kakaibang lamig. At mula sa katahimikang iyon, isang sigaw ang pumunit sa gabi, isang sigaw na puno ng purong takot, isang sigaw na nagpatindik sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Galing ito sa bahay ni Lolo Carding. Nagising ang buong baryo, ang mga pinto ay muling nakbukasan, ngunit ngayon ay dala nila ang sindak. Tumatakbo ang lahat pabalik sa bahay ng matanda, at sumunod kami ni Itay, puno ngang pag-alala. Ang aming naabutan ay isang eksenang hango sa isang masamang panaginip. Si Lina ay nasa kanyang higaan, nagwawala, nangingisay, habang ang kanyang mamata ay dilat na dilat sa takot ngunit hindi nakakakita. Sumisigaw siya ng mga salitang hindi namin maintindihan, masalitang tungkol sa isang babaeng may anino sa mamata. Narito siya, kinukuha niya ako. Paulit-ulit niyang sigaw, ang malit niyang boses ay basak sa takot. Ang makamay niya, ang lamig. Huwag po, ayoko pong sumama sa dilim. Ang salitang iyon ay parang lason na kumalat sa isipan ng mga tao. Ang pagkamangha kanina ay biglang naibanganyo. Ang milagro ay naging isang sumpa at lahat ng mamata na ngayon ay nagalap sa galit at takot ay muling bumaling sa akin. Si Lolo Carding, na kanina lang ay umiyak sa tuwa, ngayon ay nakatingin sa akin na parabang ako ang mismong demonyo. Ang kanyang muka ay nabaluktot sa galit, ang kanyang mga ugat salig ay nagsisilabasan. Lumapit siya sa akin, nanginginig ang buong katawan, at tinuro ako ng kanyang daliri. Ikaw, umalingaw nga ang kanyang boses sa buong kabahayan. Ikaw ang may gawa nito. Binigyan mo siya ng lakas para lamang kunin ang kanyang kaluluwa. Isa kang mangkukulam. Isa kang aswang. Ang masalitang aswang ay parang kidlat na gumuhit sa hangin. Iyon na ang hudyat na kanilang hinihintay. Ang takot na matao ay naging isang nakakaisang galit. Oh, siya nga. Sigaw ng isa. Nilinlang niya tayong lahat. Sabi pa ngang isa, ang kabaitan niya ay isang patibong. Ang kagalakan kanina ay tuluyan ng naging isang bangungot. Pinalibutan nila kami ni Itay. Ang kanilang mamuka ay nagliliyap sa liwanag, ang kanilang masulo. Ang kanilang mamata ay punong pananais na manakit. Hinila ako ni Itay sa kanyang likuran. Pilit kaming pinoprotektahan. Ngunit kami ay dalawa lamang laban sa galit ng buong baryo. Ang milagro ay naging isang sumpa at ako, ang tagapahatid nito, ay naging isang halimaw sa kanilang paningin. Nagsimula silang magmartsa patungo sa aming bahay. Itinutulak kami habang ang sigaw nga aswang, palisin ang aswang,
ay paulit-ulit na umugong sa madilim at malamig na gabi ngang San Lazaro. Isinara ni Itay ang pinto at agad naming hinarangan ng mabigat na mesa. Sa labas, ang ngasigaw ay unti-unting humina, napalitan ng magalit na bulungan, bago tuluyang nilamon ng katahimikan ng gabi, ngunit ang kanilang put ay nanatili, nakabitin sa hangin, mas masahol pa sa anumang ingay. Nakopo ako sa isang sulok, yakap-yakap ang aking nga tuhod, nanginginig pa rin hindi dahil sa lamig, kundi sa lagim na dulot ng kanilang masalita. Aswang, ang salitang iyon ay paulit-ulit na umulit sa aking isipan, isang kamandak na unti-unting kumakalat sa aking buong pagkatao. Paano nangyari ito? Ang isang itinanak mula sa awa at pag-asa ay naging sanhi ng ganitong klaseng put. Si Itay Ramon ay hindi nagsasalita. Nakatayo lamang siya malapit sa bintana, hawak ang kanyang itak. Ang kanyang anino ay tila isang bantay na pilit pinoprotektahan ang natitirang kapayapaan sa loob ng aming munting tahanan. Walang natulog sa amin ng gabing iyon, o mas tamang sabihing, pilit naming nilabanan ang antok, ngunit habang lumalalim ang gabi, ang pagod ng katawan ay nagsimulang manalo. Dinala ko ang aking mapa sa aking silit, humiga ako sa papak, ngunit ang aking isipan ay gising na gising. Ang bawat kalusko sa labas, ang bawat paghihip ng hangin sa mga siwang ng aming dingding na kawayan ay nagdudulot ng panibagong alon ng takot. Sa huli, sa pagitan ng pagod at pangamba, dahan-dahan akong iginupong ang kadiliman. Ngunit hindi ito ang karaniwang pagtulok na nagbibigay ng pahinga. Pakiramdam ko'y hindi ako nanatili sa aking higaan. Sa halip ay tila ako hinihila, hinihigop ng isang persang hindi ko nakikita. Nang imulat ko ang aking mamata, wala na ang pamilyar na kisame ng aking silit. Ang nakikita ko na lamang ay ang masangang managlalakihang puno, masangang tila mabutuhang kamay na nagsisikap abutin ng isang buwang may kulay nga sakit. Nasa gitna akong gubat ng San Lazaro. Malamig ang hangin, may dalang amoy ng nabubulok na madahon at basang lupa. Ang katahimikan dito ay iba. Hindi ito payapa. Bakus ay puno ng pag-abang. Ramdam ko, alam kong hindi ako nag-iisa. May gamatang nakamasit sa bawat galaw ko, isang presensyang nagpapakulong ng dugo sa aking maugat. Sinubukan kong gumalaw, tumakbo, sumigaw, ngunit ang aking katawan ay hindi sumusunod. Tila ako isang manika na walang sariling kalooban. At doon, mula sa likod ng pinakamalaking punong balete, isang anino ang dahan-dahang humulma. Hindi ito isang ordinaryong anino na gawa ng liwanag at dilim. Ito ay isang aninong may sariling buhay, mas may timpak kaysa sa pinakamadilim na gabi. Habang ito'y papalapit, nakikita ko ang anyo ngang isang lalaki, matangkat at balingkinitan, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila gawa sa usok na gumagalaw. Tanging ang kanyang mamata ang malinaw, dalawang nakbabagang tuldok na kulay pula, puno ngang isang sinaunang lungkot at mapanganib na pagnanasa. Isang bulong ang umaling-aungaw sa paligid, hindi mula sa kanyang bibig, kundi tila nakmumula sa mismong hangin, sa mga puno sa lupa. Elara, ang pagbikas niya sa aking pangalan ay nakpadala ng yelo sa aking kaluluwa. Sa wakas, nakita rin tayo. Pilit kong ibinuka ang aking bibig para sumiga, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging ang mabilis na tibok ng aking puso ang aking naririnig. Huwag kang matakot, patuloy ngang bulong, habang siya'y lalong lumalapit. Matagal na kitang hinihintay. Simula pa nung bata ka, binabantayan na kita. Itinaas niya ang isang kamay na gawa rin sa usok at itinuro ang bahagingang aking balat kung nasaan ang aking vetbet na hugis bituin. Ang marka ang siyang tumatawag sa akin. Ito ang nag-uugnay sa ating dalawa. Hindi ka nabibilang sa kanila, Elara. Dito ka nabibilang sa akin. Ang bawat salita niya ay isang panikalang gumagapos sa akin. Sinubukan niyang abutin ang aking pisngi, at naramdaman ko ang kakaibang lamig ng kanyang pagipo, isang lamig na tumatagos hanggang sa aking ngabuto. Pangalan ko ay Kael, dagdag niya. At ikaw ang aking reyna. Sa isipan ko, ako'y sumisigaw, nagmamakaawa. Ngunit ang aking katawan ay nananatiling hindi kumikilos, isang bilanggo sa sarili kong panaginip. Samantala sa bahay, si Itay Ramon ay hindi mapakali. Matapos masigurong wala ng tao sa labas, naupo siya sa may lamesa, yakap ang kanyang itak. Ngunit isang mahinang kaluskos ang kanyang narinig,
Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob mismo ng bahay. Ang pinto sa harapan, dahan-dahan itong bumubukas. Mabilis siyang napatayo, handa sa anumang panganib. Ngunit ang kanyang nakita ay mas nagdulot pang matinding takot. Ako iyon. Nakatayo sa may pintuan. Ang aking mga mata ay bukas ngunit walang emosyon. Nakatitik sa kawalan. Ang aking mapa ay dahan-dahang humahakbang palabas, patungo sa madilim na gubat. Elara, sigaw niya. Ngunit hindi ako lumingon. Para akong isang puppet na hinihilang ang hindi nakikitang matali. Walang pealinlangan. Kinuha ni Itay ang isang sulo at mabilis na tumakbo para sundan ako. Ang takot na makita akong saktan ng nga baryo ay napalitan ng isang mas malalim na kilabot. Ang takot na baka kunin ako ng mismong kadiliman ng gubat. Naabutan niya ako sa mismong bukan ng gubat. Isang hakbang na lang at tuluyan na akong lalamunin ng nga puno. Nakataas ang aking kamay na parabang may inaabot sa kadiliman. Doon, sa liwanag ng sulo, nakita niya ang aking mukha, payapa ngunit ganap na wala sa sarili. Elara, gumising. Ang kanyang siga na punong pagmamahal at desperasyon. Ang siyang tila gumising sa aking natutulok na diwa. Sa aking panaginip, ang pag-ipon ni Kael ay biglang naputol. Ang kanyang anyo ay naglaho na parang usok na hinipan ng hangin, ngunit ang kanyang bulong ay naiwan. Babalikan kita. Isang malakas na pagyanik ang naramdaman ko at sa isang iglap, bumalik ako sa aking katawan. Bumagsak ako sa mga bising na aking ama, nanginginig at hinahabol ang aking hininga. Ang laming gubat ay Totu. Ang putik sa aking ngapa ay Totu, Itay. Umiyak kong sabi, may nanaginip ako. Isang halimaw sa gubat. Hinipitan ni Itay ang yakap sa akin. Tumingin siya sa aking nga paang punong putik at galos, pagkatapos ay sa madilim na gubat na tila may sariling buhay at pag-isip, dun niya napagtanto ang lahat. Hindi iyon isang simpleng bangungot. Isang tunay na nilalang, isang bagay na galing sa dilim, ang pilit na kumukuha sa akin, hinarap niya ako, ang kanyang nga mata ay puno ng takot ngunit may kasamang bagong determinasyon. Anak, hindi na ito biro, sabi niya sa nanginginig na tinig. Hindi na natin ito kaya ng tayong dalawa lang. Ang matagabaryo ang pinakamaliit nating problema. Kailangan nating ng tulong. Tulong mula sa isang taong nakakaintindi sa mabagay na hindi natin nakikita. Habang yakap niya ako pabalik sa aming bahay, ang masalita ni Kael ay patuloy na umugong sa aking isipan, isang pangakong mas nakakatakot pa kaysa sa galit ng buong San Lazaro. Kinabukasan, ang sinanga araw ay tila isang mapanuyang paalala na isang bagong araw na naman ng pag-isa at takot ang haharapin namin. Ngunit ang determinasyon sa mukha ni Itay Ramon ay mas matatak pa kaysa sa pader na bato. Mahanda ka, Elara? Sabi niya habang hinahasa ang kanyang itak. Pupuntahan natin si Lolo Carding. Ang masalita niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. Itay, nababaliw na ba kayo? Nanginginig kong tugon. Siya ang unang tumawak sa aking aswang. Siya ang nag-udyok sa matao na saktan tayo. At ngayon, sa kanya pa tayo hihingi ng tulong? Lumapit siya sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakita ko ang lamat sa kanyang katatagan. Isang bakas ng purong takot para sa akin. Wala na tayong ibang pagpipilian. Anak, mahina niyang sabi. Ang galit niya ay nakmula sa takot para sa kanyang apo. Ngunit siya rin, higit kaninuman sa baryong ito, ang nakakaalam ng masinaunang kwento at mga lihim ng gubat. Kung may isang taong makakapagsabi sa atin kung ano ang humahabol sa iyo, siya iyon. Hindi tayo hihingi ng awa, hihingi tayo ng kaalaman. Mas gugustuhin kong harapin ang galit niya kaysa hintay na lang na kunin ka nga halimaw na iyon sa gitna ng gabi. Walang natitirang argumento sa akin. Ang takot ko kay Lolo Carding ay hindi may kukumpara sa lagim na iniwan ng panaginip ko kay Kael. Tumangon na lamang ako. Ang aming paglalakad patungo sa bahay ni Lolo Carding ay parang isang prosesyon ng kahihiyan. Ang bawat bintanang nadadaanan namin ay may mga matang sumusubaybay. Naririnig ko ang kanilang ngabulungan. Ang pagtawag sa aking pangalan na may kasamang pag-ilibing. Ngunit walang sinumang humarang sa amin. Ang kanilang galit ay napalitan ng pag-usisa na parabang nag-abang sila ngang isang palabas. Kumatok si Itay sa pinto ni Lolo Carding. Nang bumukas ito,
Ang muhang matanda ay isang maskarangang pinahalong pagod, lungkot, at matinding pakamuhi. Anong kailangan ninyo? Malamig niyang tanong. Ang kanyang katawan ay nakaharang sa daan. Lolo Carding, nagsimula si Itay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong bigat. Hindi kami naparito para makipaktalo. Naparito kami dahil kailangan namin ang tulong ninyo. Ang anak ko, may kumukuha sa kanya. Ikinuwento ni Itay ang lahat. Ang aking pagtulog na parang walang buhay, ang aking paglalakad patungong gubat na wala sa sarili, at ang aking masalita tungkol sa isang lalaking anino na nangangalangkail. Sa simula, ang mukha ni Lolo Carding ay hindi nagbago, punong pagdududa. Isang palabas, aniya. Isang kasinungalingan para linisin ang pangalan mo? Ngunit nang sabihin ni Itay ang huling detalye, at sinabi ngang nilalang na iyon na mayroon daw marka na naunay sa kanila, isang kislap ang dumaan sa mga mata ng matanda. Ang salitang marka ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakasaradong pinto sa kanyang isipan. Ang pakamuhi sa kanyang mata ay bahagyang napalitan ng pakabigla at pagkatapos ay takot. Anong marka? Mabilis niyang tanong. Ipakita mo sa akin. Naalangan men? Itinaas ko ang manggas ng aking damit at ipinakita ang betbet na hugis bituin sa aking balikat. Nalaki ang mamata ni Lolo Carding. Humakbang siya patras na parabang nakakita ng multo. Walang imik. Pumasok siya sa loob at isininyas na sumunod kami. Dinala niya kami sa silid kung saan natutulog si Lina. Mahimbing ang tulok ng bata. Ngunit kahit sa pagtulok ay bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Maingat na itinaas ng matanda ang damit ng kanyang apo. At sa balikat din nito, naro ang isang vetbet. Isang perpektong bituin. Katulad ng sa akin. Impossible. Bulong niya sa sarili. Parehong-pareho. Ang sabi nga maninuno, ito ang sumpa ng bituin. Isang tanda na hindi dapat ipagsawalang bahala. Tumingin siya sa amin, hindi nagalit, kundi punong pangamba. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito sa panahon ngayon, pag-amin niya. At hindi ko kayo matutulungan. Umalis na kayo. Umalis kami sa bahay niya na mas marami pang tanong kaysa sagot. Ang sumpang bituin. Ano yon? Habang kami naglalakad pabalik, gulong-gulo ang isip, isang malakas na tunog ng pakpukpok ng martilyo sa bakal ang pumukaw sa aming atensyon. Galing ito sa pagawaan ng panday sa dulo ng baryo. Dun, sa gitna ng init at alikabok, nakatayo ang isang binatang na iba sa lahat, si Marco. Hindi tulad ng iba, ang kanyang mamata ay hindi puno ng takot o pahuhusga, kundi ng matalas na pakisip at walang takot na kuryosidad. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at tumingin sa amin. Narinig ko ang nangyari kagabi, diretsahan niyang sabi. At narinig ko rin ang sinabi nila tungkol sa'yo. Ngunit hindi ako naniniwala sa mga aswang na gawa-gawa lang ng takot na matao. Lumapit siya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa akin. Pero naniniwala ako sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. At ikaw, may kakaiba sa'yo. Tinitigan niya ang aking makamay. Toto ba ang sabi-sabi na natutunaw ang bakal kapak hinahawakan mo? Bago pa man ako makasagot, ngumiti siya. Gusto kong subukan. Hindi para husgahan ka, kundi para maintindihan. Mayroong kakaibang tiwala sa kanyang mamatakay at sumunod kami ni Itay sa loob ng kanyang mainit na pagawaan. Kumuha siya ng isang piraso ng bakal na may kakaibang kinang, tila mas madilim kaysa sa karaniwang bakal. Pulot bakal, paliwanag niya. Nahulog mula sa langit. Sabi nga lolo ko, isinalang niya ito sa nagbabagang uling. Ang kanyang nga braso ay gumagalaw ng may kasanayan at lakas. Ang buong lugar ay napunong-tunong pagpukpok, ng pag-ihip ng apoy, at ng amoy ng sinusunog na karbon. Pakalipas nilang sandali, kinuha niya mula sa apoy ang isang maliit na pirasong metal na nakbabaga sa pula. Ito ay hugis punya. Simple ngunit matalas. Ipinatong niya ito sa isang blokang kahoy upang bahagyang lumamig. Huwag kang mag-alala, hindi na ito kasi nainit ng dati, sabi niya. Hawakan mo ang puluhan. Nakaalala si Itay, ngunit may kung anong nagtulak sa akin na magtiwala kay Marco. Dahan-dahan, iniabot ko ang aking kamay at hinawakan ang puluhan na binalutan niya ng makapal na katat. At pagkatapos, ang mismong talim, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking buong katawan. Isang init, ngunit hindi nakakapaso. Tila may koneksyon sa pagitan ng aking balat at ng metal. Hindi ito sumirit. Hindi ito umusok. Bakus,
Ang pagbabaga ng punyal ay tila kumalma, ang pulang kulay nito ay dahan-dahang naglaho, na para bang ang aking pagipo ang siyang nakpalamig dito. Si Itay ay napanganga sa pagkamangha. Si Marco naman ay tumawa ngang mahina, isang tawang punong tagumpay at paganga. Kahanga-hanga, bulong niya. Hindi ka kalaban ngang bakal, Elara. Hindi mo ito tinutunaw. Bakus, tila naunawaan ka nito. Para kayong makasundo. Inabot niya sa akin ang punyal na ngayon ay ganap ng malamig. Ang bigat nito sa aking palat ay tama lamang, na para bang ito'y ginawa para sa akin. Sa iyo na yan, sabi ni Marco. Isang regalo. Sa tingin ko, mas kakailanganin mo yan kaysa sa akin. Habang hawak ko ang malamig na bakal, isang bagong damdamin ang umusbong sa aking dibdib. Sa gitna ng lahat ng takot at pakalito, sa unang pagkakaon mula nang kami bumalik, nakaramdam akong isang piraso ng papangyarihan. Hindi kapangyarihan para manakit, kundi kapangyarihan para protektahan ang aking sarili. Mayroon na kaming isang aliado, at mayroon na akong isang sandata. Hindi pa namin alam kung ano ang ibig sabihin ng sumpa ng bituin, ngunit ngayon, mayroon na kaming panlaban. Ang punyal sa aking kamay ay hindi lamang isang piraso ng malamig na bakal. Ito ay isang patunay, isang sagot sa tanong na hindi ko alam kung paano bibigkasin. Hindi ako isang sumpa sa metal, hindi ako isang halimaw na tumutunaw dito. Mayroon akong kakaibang kaugnayan, isang lihim na kahit ako ay hindi pa naunawaan. Si Marco habang pinagmamasdan ang punyal sa aking kamay ay tila may malalim na iniisip. Ang kanyang nga mata, na kanina lang ay puno ng pakamangha, ay ngayon ay may bahit ng isang lumang alaala. Ang lolo ko, bigla niyang sinabi, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa pagpapanday. Ngunit bago pa siya, mayroon siyang naging guro. Isang alamat dito sa ating probinsya, si Tata Adan. Ang pangalan ay tila may bigat, isang pangalang matagal nang hindi naririnig sa San Lazaro. Sino po siya? Tanong ni Itay Ramon. Ang kanyang pag-asa ay muling nabuhayan. Si Tata Adan ay hindi isang ordinaryong panday, kwento ni Marco. Habang inaayos ang kanyang magamit, namuhay siyang mag-isa sa itaas ng bundok Aponak. Sabi nila, hindi lang bakal ang kanyang naunawaan. Alam din niya ang ngalihim ng manilalang na siyang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng masandata, mga aswang, mga tikbalang, mga engkanto. At sabing lolo ko, may malalim siyang kaalaman tungkol sa mga marka at mga sumpa. Tumingin siya sa akin nang may bagong liwanag sa kanyang nga mata. Ang sumpang bituin. Kung may isang taong maaring makapagpaliwanag niyan, si Tata Adan iyon. Ang ideya ay parang isang sinang araw sa gitnang madilim na kagubatan. Isang bagong pag-asa, isang bagong direksyon. Kahit na ang pag-akyat sa isang bundok na hindi namin kabisado ay isang malaking panganib, mas nakakatakot ang manatili sa San Lazaro nang walang ginagawa, naghihintay sa pagbabalik ni Kyle. Nagpasya kami. Kinaumagahan, bago pa man tumilao ang namanok, kami handa na. Nagdala kami ng pagkain, tubig, at mga sulo. Si Itay ay may daladalang itak, si Marco ay may bitbit na ilang kagamitan, at ako, sa kauna-unahang pagkakataon, ay may sariling sandata na nakasubit sa aking baywang, ang punyal na regalo ni Marco. Ang pag-akyat sa bundok Aponak ay hindi madali. Ang simula ng aming paglalakbay ay sa isang pamilyar na gubat, ngunit habang kami tumataas, ang paligid ay unti-unting nakbabago. Ang nga puno ay nagiging mas matatanda, ang kanilang masanga ay mas baluktot at tila may sariling makwento, ang matunong ng baryo ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan, na binabasak lamang nga mahuni nga may bong hindi namin kilala at ng pagaspas nga madahon sa ilalim ng aming nga paa. Ang hangin ay lumalamig, at ang amoy nga lupa ay nagiging mas matapang. Ramdam ko ang pagbabago hindi lamang sa paligid, kundi pati na rin sa aking sarili. Ang punyal sa aking baywang ay tila bahagyang umiinit, hindi nakakapaso, ngunit sapat lamang para iparamdam ang presensya nito na para bang kinikilala nito ang lugar na ito. Kwento ng lolo ko, sabi ni Marco habang kami nakpapahinga sa tabi ng isang batis. Ang bundok na ito ay binabantayan ng madiwata. Tanging ang mamay malinis na puso raw ang pinapayagan nilang makarating sa tuktok. Sana nga ay ito rin tayong may malinis na puso, sagot ni Itay.
habang pinakmamasdan ang paligid ng may pag-ingat. Matapos ang halos buong araw pag-akyat, sa wakas ay narating namin ang isang maliit na patak na bahagi ng bundok malapit sa tuktok. At doon, nakita namin ito. Ang lugar ni Tata Adan, hindi ito isang engrandeng templo o isang malaking bahay. Isa lamang itong maliit na kubo na gawa sa kahoy at kawayan na ang bubong ay halos bumigay na. Sa tabi nito ay isang pagawaan ng panday na nakakabit sa isang malaking bato. Ngunit ang lugar ay balot ng kalungkutan at pag-iwan. Ang pandayan ay malamig na, kinakalawang na at ginagapangan na ng mabaging. Ang makagamitan ay nakakalat. Nababalutan ng makapal na alikabok at agi. Ang buong lugar ay tila isang libingang ng isang nakalimutang sining. Ang pag-asa na nakdala sa amin sa tuktok ng bundok ay biglang nagsimulang maglaho. Pumasok kami sa loob ng kubo. Umaasang makakahanap ng kahit anong kasulatan, isang tala-arawan, kahit isang piraso ng papel na magbibigay sa amin ng kasagutan. Ngunit wala kami nakita kundi magamit ng isang simpleng ermitanyo, magamit na tila hindi na nagagalaw sa loob ng napakaraming taon. Wala na siya rito, mahinang sabi ni Itay. Ang kanyang boses ay puno ng pakadismaya. Matagal ang inabandona ang lugar na ito. Naupo ako sa isang upuang kahoy. Ang bigat ng aming kabiguan ay tila mas mabigat pa kaysa sa pagod ng aming pag-akyat. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Babalik ba kami sa baryo na wala pa ring alam? Mas pagod at mas wala ng pag-asa kaysa dati? Habang kami inakaupo sa gitna ng kahimikan at alikabok, isang tunog at tuyong dahon na nayayapakan ang aming narinig sa labas. Agad kami naging alerto, hinawakan ni Itay ang kanyang itak at hinawakan ko naman ang aking punyaw. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa mapuno. Payat siya, kulubot na ang balat, at may daladalang isang bikis ng panggatong. Nang makita niya kami, hindi siya nagulat. Bagkus ay isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hinahanap ninyo siya, hindi ba? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hinahanap ninyo ang matandang panday. Kilala niyo po si Tata Adan? Tanong ni Marco. Tumango ang matanda. Ako ang huling nakausap niya bago siya pumanaw. Napakabuting tao ni Adan. Ngunit pinili niyang mamuhay mag-isa kasama ang kanyang ngalihim. Pumanaw? Ulit ko. Ang salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Opo, ineng, sagot ng matanda. Maraming taon na ang nakalipas. Isang umaga, hindi na siya nagising. Payapa siyang yumaw sa kanyang paktulok. Inilibing namin siya rito mismo sa bundok na kanyang minahal ayon sa kanyang hiling. Ang huling sinulit ng aming pag-asa ay tuluyan ng naputol. Ang taong inaasahan naming magbibigay ng lahat ng kasagutan ay matagal nang wala. Ang kanyang kaalaman ay dinala niya sa kanyang hukay. Ang pagbaba namin mula sa bundok ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat. Ang bawat hakbang pababa ay mas mabigat. Hindi na kami nag-usap, bawat isa ay abala sa sariling pag-isip. Ang araw ay nagsimula ng lumubog. At ang mga anino ng mga puno ay humahaba, tila makamay na muling gumagapos sa amin pabalik sa aming mga problema. Narating namin ang bukana ng San Lazaro kasabay ng paglaganap ng dilim. Mula sa malayo, natatanaw namin ang mailaw mula sa mabahay, mailaw na hindi na nagbibigay ng pakiramdam ng isang tahanan, kundi ng isang kulungan. Pagod kami, Marumi, at Bigo. Bumalik kami sa simula, ngunit ngayon, dala na namin ang bigat ng isang nawalang pag-asa. Tumingin ako sa punyal na nakasukbit sa aking baywang. Ang tanging bagay na nakuha namin sa aming paglalakbay. Isang sandatalaban sa isang kaawe na hindi namin kilala. Isang susi sa isang misteryong wala kaming mahanapang pinto. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding kalungkutan. Kami ay lubos na nag-isa. Ang pagbabalik namin mula sa bundok Aponak ay nag-iwan ng isang mabigat na kumot ng katahimikan sa aming munting bahay. Ang kabiguan ay may sariling lasa, mapait at malamig. Ang punyal na bigay ni Marco ay nakapatong sa mesa. Ang tanging nasasalat na bagay mula sa aming paglalakbay. Ngunit ang kinang nito ay tila ba nabawasan sa gitna ng aming nawalang pakasa. Si Marco ay madalas na dumadalaw. Nagdadala ng pagkain at ng kanyang hindi natitinak na pananaw na mayroon pa ring paraan. Ngunit kahit ang kanyang presensya ay hindi sapat para pawiin ang bigat sa aming nga dibdib. Isang hapon, habang kami tahimik na nag-ayos ng sirang bakot, isang pamilyar na anino ang aming natanaw, si Aling Sabel.
Tulad ng dati, may dala siyang isang maliit na bayong at sa kanyang mukha ay nakapinta ang isang perpektong maskara ng pag-alala. Ramon, Elara, malumanay niyang bati. Nabalitaan kong umakyat daw kayong bundok. Ayos lang ba kayo? Nakalala ako. Inabot niya sa amin ang isang supot ng mainit na pandesal. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay parang isang gamot na pampakalma. Ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang inyong paghihirap. Manalik lang kayo. Sa sandaling iyon, isang bahagi ko ang gustong maniwala. Gustong kumapit sa kanyang mga salita. Ngunit si Itay Ramon ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa matanda na parabang sinusubukan niyang basahin ang nasa likod ng maamo nitong mukha. Tinanggap namin ang kanyang bigay at nagpasalamat at siya umalis na may kasamang isang huling ngiting awa. Hindi namin alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita namin ang ngiting iyon. Kinabukasan, isang malakas na tunong ng batingaw ang gumising sa buong baryo. Isang tunong na karaniwang ginagamit lamang kung may sunok o malaking panganib. Kasunod nito ay ang nasigawan. Nagmadali kaming dumungaw sa bintana at nakita ang mataong nakukumpulan sa gitnang plaza at sa sentro ng lahat, naroon si Aling Sabel. Ngunit hindi na siya ang kalmadong matanda na aming nakausap kahapon. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang damit ay may manggamansang lupa at siya'y umiyak na parabang nasisiraan na ang bait. Nakita ko, paulit-ulit niyang sigaw, ang kanyang bosay, basak at punong takot. Habang ako'y nangunguha ng mahalamang gamot sa gubat, nakita ko siya. Itinuro niya ang direksyon ng aming bahay. Ang kanyang nangingining na daliri ay parang isang sibat na direktang nakatutok sa akin. Si Elara. Nakalutang siya sa hangin sa pagitan ng mapuno. Ang kanyang nga mata ay nagliliwanag sa dilim at may mga ibinubulong siya sa maanino. Hindi siya tao. Isa siyang demonyo. Isang halimaw na nagbabalat kayong, isang kawaawang dalaga. Ang kanyang nga salita ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng galit ng mga taga-baryo. Ang huling piraso ng kanilang pakdududa ay tuluyan ng natupok. Ang kwento ni Aling Sabel, isang respetadong matanda sa kanilang komunidad, ang siyang naging pinanahatol sa amin. Ang takot na kanilang naramdaman para kay Lina, na ngayon ay pinatunayan ng isang saksi, ay sumabog at naging isang hindi mapigilang put. Sinabi ko na nga ba? Sigaw ni Lolo Carding, na mabilis na lumitaw sa gitna ng gataw. Isa siyang salot. Kailangan natin siyang paalisin. Puksain ang aswang. Isigaw ngang isa pa. Sa isang iglap, ang nasimpleng magsasaka at mangingisda ay naging isang lakapoy na hukbo. Kinuha nila ang kanilang nga itak, nga suyot, masulo, at nagmarsa patungo sa aming bahay. Ang kanilang nga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong San Lazaro. Isang korong galit at takot. Dumating si Marco, tumatakbo, dala ang kanyang malaking martilyo. Mabilis kaming nagtulungan na harangan ang pinto at manggabintana. Ang mabayo sa aming pinto ay parang kulok. Ang bawat isa ay nagpapadala ng panginginig sa buong kabahayan. Sa labas, ang kanilang maanino ay sumasayo sa liwanag ng masulo, maaninong uhaw sa dugo. Lumabas kayo diyan, nga halimaw. Sunugin ang bahay. Huwag ninyong hayaang makatakas. Sa gitnang kaguluhan, tumayo si Itay Ramon sa likod ng pinto. Hawak ang kanyang itak. Subukan ninyong pumasok at mananagot kayo sa akin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Ang sitwasyon ay isang hibla na lamang mula sa tuluyang pagdanak ng dugo. Ngunit sa huli, ang boses ni Lolo Carding ang pumigil sa kanila. Tama na. Kung papatayin natin sila ng walang sapat na katibayan, tayo ang magiging halimaw. Ang kanyang masalita, kahit nakmula sa galit, ay may bahid pa rin ang natitirang katinuan. Unti-unting humupa ang kaguluhan. Nakalisan sila, ngunit nakiwan ng isang malinaw na banta, babantayan namin kayo. Isang pagkakamali lang, at hindi na kami mag-aatubili pa. Nang gabing iyon, habang inaayos namin ang masirang bintana, ang bigat ng pagtataksil ni Aling Sabel ay halos hindi ko na makayanan. Bakit? Paulit-ulit kong tanong. Bakit niya ginawa iyon? Ngunit si Marco, na tahimik na nag-iisip sa isang sulok, ay umiling. May mali, sabi niya. Ang kwento niya, masyadong perpekto, masyadong detalyado.
Parang isang script na matagal ng inensayo. At bakit ngayon lang? Kung talagang nakita niya iyon, dapat ay noon pa siya nagsalita. Ang kanyang nasalita ay naktanim ng isang butil ng pagdududa sa aking isipan. Ang kanyang lohika ay kumontra sa emosyonal na sakit na aking nararamdaman. Isang plano ang nabuo sa aming naisipan. Isang mapanganib na plano na isinilang mula sa desperasyon. Kinagabihan, nang ang San Lazaro ay tuluyan ng binalot ng dilim, dahan-dahan kaming lumabas ni Marco sa likuran ng aming bahay. Nakpaiwan si Itay para makbantay. Ang aming layunin, ang bahay ni Aling Sabel. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Maingat kaming gumapang sa kadiliman, gamit ang ngaanino nga puno bilang aming kanlungan. Ang kanyang kubo ay nasa dulong baryo. Malapit sa gubat, tila sadya siyang humiwalay sa iba. Walang ilaw sa loob ng kubo, ngunit habang kami papalapit, isang mahinang kislap ng liwanag ang aming natanaw mula sa likuran nito sa isang maliit na kakahuyan. Sinundan namin ito at isang mahinang tunongang pag-awit o pag-usal ang aming narinig. Isang tuno na nagpatayo sa lahat ng aking balahibo. Nagtago kami sa likod ng isang malaking puno ng akasya at maingat na sumilip. Ang aming nakita ay isang imahe mula sa pinakamasama naming bangungot. Doon, sa isang maliit na espasyo, si Aling Sabel ay nakatayo sa gitna ng isang bilog na iginuhit sa lupa gamit ang abo. 4 na itim na kandila ang nakasindi sa paligid nito. Ang kanilang apoy ay sumasayaw na parabang may sariling buhay. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha na aming kilala. Ito ay punong galit, ng kapangyarihan, ng isang kasamaang hindi kayang itago ng anumang ngiti. Nagusal siya ng masalitang hindi namin maintindihan. Masalitang tila kumakain sa liwanag at nagpapabigat sa hangin. Sa kanyang paanan ay nakakalat ang mapatay na manok. Ang kanilang madugo ay ipinahit sa makakaibang simbolo sa loop ng bilog. Sa sandaling iyon, ang lahat ay naging malinaw. Ang mabait na kapitbahay, ang nag-alalang matanda, ang tumatakbong saksi. Lahat ay isang kasinungalingan. Si Aling Sabel ay isang mangkukulam. Hindi niya kami biktima. Kami ang kanyang target. Ang kanyang kabaitan ay isang lason at ang kanyang akusasyon ay ang patalim na kanyang ginamit para itarak sa aming ngalikuran. Dahan-dahan kaming umatras, ang bawat yapak ay maingat para hindi makalikang ingay. Ang takot na aming naramdaman ay mas malala pa kaysa sa harap ng isang hukbo dahil ang aming kalaban ay hindi isang halimaw na may pangil at kuko, kundi isang kasamaang nagtatago sa ilalim ng isang ngiti, isang demonyong marunong magsuot ng maskarangang isang anghel. Ang pagmamadali naming pababalik ni Marco sa aming bahay ay parang isang takbuhan laban sa isang humahabol na multo. Bawat kaluskos ng dahon, bawat anino sa aming daraanan ay tila nakanyong Aling Sabel na may ngiti sa labi at patalim sa kamay. Pagpasok namin sa pinto, ang mukha ni Itay Ramon ay agad na napuno ng pag-alala. Anong nangyari? Tanong niya. Nakita ang takot sa aming nga mata. Walang paligoy-ligoy. Isinalaysay namin ang lahat. Ang bilog na gawa sa abo, ang nga itim na kandila, ang nga hayop na inialay, at ang babaeng aming pinakakatiwalaan na nagusal ng nga salitang galing sa impyerno. Ang bawat salita namin ay tila isang suntok na tumatama kay Itay. Ang kanyang nga kamay ay ikinuyom niya ng napakahigpit. Ang kanyang nga ugat ay lumitaw. At sa kanyang mamata, isang apoy ng galit ang sumiklap. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa takot. Ang demonyo, nang gigigil niyang sabi, mula pa sa simula, nilalaro niya tayong lahat. Sa sandaling iyon, ang aming kalaban ay naging malinaw. Hindi ito ang naguguluhang isip ng nga taga-baryo o ang misteryosong halimaw sa gubat. Ang aming kalaban ay may muka, isang mukhang marunong ngumiti habang naghahanda ng iyong libingan. Alam namin na hindi namin kayang itago ang kalamang ito. Kailangan naming may mapagsabihan. At sa gitnang lahat ng aming kawe, isang pangalan na lang ang natitira na posibleng makaintindi. Si Lolo Carding. Kailangan nating pumunta sa kanya. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Ang sumpangang bituin, may alam siya, Itay. Kailangan niyang malaman na ang tunay na panganib ay hindi ako, kundi si Aling Sabel. Sa gitnang gabi, muli naming tinahak ang madilim na daan patungo sa bahay ni Lolo Carding. Ngunit ngayon, hindi na kami mga akusaldong nagmamakaawa. Dala namin ang isang katotohanang kasing talim ng itak. Kumatok kami ng malakas sa kanyang pinto.
Nang ito'y bumukas, ang mukhang matanda ay puno ng pagkainis. Ano na naman ito? Hindi pa ba kayo tapos ngunit natigil siya nang makita ang aming nga mukha? Ang urgensya sa aming nga kilos. Si Aling Sabel, diretsahan kong sabi. Isa siyang mangkukulam. Nakita namin, nag-aalay siya sa dilim. Ang pagkainis sa mukha ni Lolo Carding ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pakalito, at pagkatapos ay nga isang dahan-dahang pakamulat. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa isang realisasyong punong lagim. Tila ang lahat ng piraso ng palisipan na matagal. Nang gumugulo sa kanyang isipan ay biglang nakabit-kabit. Pumasok kayo, utos niya. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon. Sa loob ng kanyang bahay, sa liwanag ng isang gasera, ang kanyang muha ay tila mas tumanda ng 10 taon. Ang galit niya sa amin ay nawala na, napalitan ng isang malalim na pagsisisi at takot. Dun, sa katahimikan ng gabi, ikinuwento niya sa amin ang isang alamat na matagal nang ibinaon sa limot ng San Lazaro. Ang sumpang bituin, panimula niya. Ang kanyang boses ay parang isang bulong mula sa nakaraan. Hindi talaga iyon isang sumpa. Iyon ang tawag ng mamangmang at takot. Ang tunay na pangalan nito, ayon sa mga ninuno, ay ang tanda ngang tulay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay punong isang bagong pag-unawa. Ang tulay, bawat ilang henerasyon, isang bata ang isinisilang na may ganitong marka. Hindi sila ordinaryong tao. Lara, sila ay may dugong nagmumula sa dalawang mundo. Ang mundo natin at ang mundo ng mga espiritu, ng mga engkanto at lamang lupa. Ang bawat salita niya ay nagpapabigat sa hangin salop ng silit. Ang isang tulay ay isang buhay na lagusan, isang susi. Kaya nilang panatilihin ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo. Sila ang nagbabantay sa hangganan. Ngunit huminto siya at huminga ng malalim. Kung ang kanilang kapangyarihan ay mahulog sa kamayng kasamaan, kung sila ay makontrol ng isang taong may madilim na hangarin, maaari silang gamitin para buksan ang lagusan. Isang lagusan na magdadala ng mga nilalang na hindi natin kayang labanan dito sa ating mundo. Biglang nakaroon ng kahulugan ang lahat. Ang pagpupumilit ni Kael. Ang nga ritual niya Aling Sabel. Si Aling Sabel, sabi ko, gusto niya akong gamitin para buksan ang lagusan. Tumango si Lolo Carding. Ang kanyang muka ay punong pihati. At ako, sa aking pakabulak dahil sa pag-alala sa aking apo, ay naging kasangkapan niya para idiin ka. Patawarin mo ako, bata. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang marevelasyon. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Itay Ramon na may halong awa at pagsisisi. Mayroon pa kayong dapat malaman, sabi niya. Isang sikretong itinago ko sa loob ng maraming taon. Kinuwento niya ang isang gabi, halos 18 taon na ang nakalipas. Isang gabing malakas ang buhos ng ulan at ang hangin ay sumisipol na parang isang naghihirap na kaluluwa. Habang siya ipawi galing sa pangingisda, isang mahinang iyak ng sanggol ang kanyang narinig malapit sa gubat. Sinundan niya ang tunok at natakpuan ang isang sanggol, nakabalot sa isang basang kumot, nanginginig sa ginaw. Ang sanggol na iyon, sabi niya, ay ako. Walang sinumang umamin kung kanino ka. Patuloy niya. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang isang sugat sa iyong balikat, isang sugat na hugis bituin, na parabang sinadiyang iukit sa iyong balat. Hindi ito isang aksidente, isa itong ritual. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Napatingin ako kay Tay, nakasinggulat ko. Ang kanyang muha ay maputla, ang kanyang nga mata ay nakatitik kay Lolo Carding, na parabang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi namin alam, bulong ni Itay. Ang sabi sa amin noon ay sakang ulila na galing sa kabilang baryo. Nagsinunggaling ako pagamin ni Lolo Carding. Dahil sa takot. Takot sa mga pamahiin. Takot sa kung ano ang maaring ibig sabihin ng iyong pagdating at ng kayo ng iyong asawa. Na matagal nang naghahangat ng anak, ay nakmagandang lup na kupkupin ka. Naisip kong iyon na ang pinakamainam. Ang ibaon ang katotohanan. Ang masalitang iyon ay bumaksak sa amin na parang isang malaking bato. Hindi ako tunay na anak ni Itay Ramon. Isa akong sanggol na natagpuan, isang sanggol na may mahiwagang sugat, isang sanggol na nakatada ng maging isang tulay. Ang sakit at pakalito ay bumalot sa akin. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon,
Naramdaman ko ang nga braso ni Itay na mahigpit na yumakap sa akin. Dugo man o hindi, mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Anak kita, Elara. At hinding-hindi magbabago iyon. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak sa akin. Ngayon, naintindihan ko na ang aking kakaibang kakayahan, ang vetbot, ang paggabol sa akin ni Kael, at ang masamang plano ni Aling Sabel. Hindi ito isang simpleng awe pamilya o awe baryo. Ito ay isang laban para sa hangganan ng aming mundo. Ako ang susi, ako ang tulay. At si Aling Sabel, ang mangkukulam na nagpapanggap na isang anghel, ay gagawin ang lahat para makuha ako at buksan ang pinto ng impyerno sa aming munting baryo. Ang gabi pagkatapos ng revelasyon ni Lolo Carding ay mas mabigat pa kaysa sa mga nauna. Ang katotohanan, sa halip na magbigay ngang liwanag, ay tila mas nakdulot pa, mas makapal na anino. Ako ang tulay, isang buhay na susi, at isang mangkukulam ang may hawak ng pinto. Naktipon kami sa loob ng maliit na sala ni Lolo Carding. Ako, si Itay Ramon, si Marco, at ang matanda. 4 na tao laban sa isang kasamaang hindi namin lubos na naunawaan. Ang hangin ay puno ng tensyon, ng mga planong hindi mabuo-buo. Kailangan nating maunahan si Sabel, sabi ni Marco habang nililinis ang kanyang martilyo. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang sa kanyang susunod na hakbang. Ngunit paano? Sagot ni Lolo Carding habang naayos ng mabungkos ng bawang at asin sa paligid ng kanyang bahay. Masyado siyang tuso. Ang buong baryo ay nasa panik niya. Kung lalabas tayo at sasabihing isa siyang mangkukulam, sino ang maniniwala? Tayo pa rin ang pag-isipan ng masama. Tama siya. Kami ay mga bilanggo sa aming sariling katotohanan. Isang katotohanang walang sinumang maniniwala. Habang kami nag-isip, isang tunok mula sa labas ang pumuto sa aming pag-usap. Isang tunok na hindi karaniwan. Isang nakakakilabot na halinghing na sinundan ng sunod-sunod na pag-aalulong at pagwawala ng mahayop. Galing ito sa kanlurang bahagi ng baryo, kung saan naroon ang makulungan ng baboy at manok. Nakatinginan kaming 4. Ito na, nagsimula na ang kanyang pag-atake. Hindi sa amin, kundi sa mismong pusong kabuhayan ng San Lazaro. Ito ang kanyang paraan para mahasik ng lagi matakot. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang ngababoy ko, tulong. Mabilis kaming dumungaw sa bintana. Ang mga tao ay nagsisilabasan mula sa kanilang mabahay. Dala ang kanilang masulo, ang kanilang mamuha ay puno ng pakalito at takot. Manatili kayo rito, utos ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kailangan kong tingnan. Sasama ako, sabi ni Itay. Hawa na ang kanyang ita. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Carding. Hindi, Ramon. Ang kailangan nating protektahan ay si Elara. Siya ang paking lahat ng ito. Dito lang kayo. Bago pa man kami makatutol. Mabilis nang tumakbo si Marco palabas. Ang kanyang malaking martilyo ay nakapatong sa kanyang balikat. Sumunod kami hanggang sa may pintuan. Pinakmamasdan ang kanyang papalayong anino. Ang masigaw ay lalong lumalakas. Sinundan namin, naingat na manatili sa mga anino. Ang aming naabutan ay isang tanawin ng pakawasak. Ang isang malaking kulungan ng baboy ay tila binagyo. Ang mapadad na kawayan ay wasak at ang mababoy ay nakakalat sa lupa. Hindi lamang patay, kundi tila pinatuyo. Ang kanilang makatawan ay may mga malalalim na kamot at sugat, ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang kanilang kalagayan. Tila sinipsip ang lahat ng kanilang dugo. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakita namin ang salarin. Hindi ito isang aso o isang malaking hayop gubat. Ito ay isang nilalang na tila hinugot mula sa isang bangungot. Mukha itong aso, ngunit ang paraan ng paglakat nito ay paurong. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang ngahulihang binti. Ang kanyang balat ay maitim at halos walang balahibo. At ang kanyang nga mata ay 2 pulang tuldok na nagliliyap sa dilim. Isang sikbin, isang alagat ng kadiliman. Layuan mo yan, sigaw ni Marco, na nakatayo sa pagitan ng halimaw at ng mga nakpapanik na taga-baryo. Ang sigbin ay tumingin sa kanya. Isang mahinang ungol ang lumabas sa lalamunan nito at isang nakasusukang amoy ang kumalat sa hangin. Walang takot na sumugot si Marco. Ibinwelo ang kanyang martilyo at buong lakas na ipinukol sa halimaw. Ngunit ang sigbin ay may bilis na hindi pangkaraniwan. Umiwas ito na parang isang anino.
At ang martilyo ni Marco ay humampas lamang sa lupa. Lumilikha ngang isang malakas na tunok. Ginamit ng halimaw ang pagkakataon. Sumugot ito, ang kanyang matatalas na kuko ay handang pumunit. Mabilis na nakaiwas si Marco, ngunit hindi sapat. Isang kalmot ang tumama sa kanyang braso, nagiwan ng 3 malalalim na sugat na agad na dinuguan. Marco! Sigaw ko! Ngunit ang aking boses ay nawala sa gitna ng kaguluhan. Hindi sumuko si Marco. Muli siyang sumugot, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi sumasabay sa batas ng kalikasan. Sa bawat hampas niya ay isang mabilis na pag-ilag. Ang halimaw ay tila naglalaro lamang sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, ang sigbin ay umikot at ang kanyang malakas na buntot ay humampas sa mga binti ni Marco, dahilan para mawalan itong balanse at bumaksak sa lupa. Ang kanyang martilyo ay tumalsik ilang talampakan ang layo. Nakahiga at sugatan, si Marco ay walang kalaban-laban. Dahan-dahang lumapit ang sigbin, ang laway nito ay tumutulong mula sa kanyang napangil, handa nang kunin ang kanyang biktima. Ang matagabaryo ay nagsisigawan sa takot. Umatras, walang magawa kundi panorin ang nalalapit na kamatayan ng binatang panday. Hindi ko nakaya. Hindi ko kayang manot na lang habang ang kaibigan ko ay mamamatay. Bago pa man ako mapigilan ni Itay, tumakbo ako palabas mula sa mga anino papunta sa liwanag na sulo. Ang aking kamay ay automatikong napahawak sa puluhan ng punyal na bigay ni Marco. Isang kakaibang init ang muling dumaloy mula rito, papunta sa aking buong katawan. Isang init ng tapang at determinasyon. Oy! Sigaw ko! Buong lakas! Natigil ang sikbin. Lumingon ito sa akin. Ang kanyang mapulang mata ay tila nag-apoy nang makita ako. Isang bagong uring galit, isang pakilala, ang lumitaw sa kanyang nga mata. Ito na ang pagkakataon ko. Ang lahat ay tila bumagal. Ang ngasigaw, ang apoy, ang takot. Tanging ako, ang halimaw, at ang punyal sa aking kamay. Gamit ang lahat ng aking lakas, inihagis ko ang punyal. Umikot ito sa hangin. Ang talim nito ay kumikinang na parabang may sariling liwanag. Hindi ito pumalpak. Bumaon ito ng malalim sa balikat ng sigbin. Ang reaksyon ng halimaw ay hindi isang ordinaryong alulong ng sakit. Ito ay isang nakabibinging sigaw, isang sigaw na tila galing sa ibang mundo, isang sigaw na nakpasakit sa tenga ng lahat ng nakarinig. Ang sugat na tinamaan ng punyal ay hindi nagdugo ng pula. Sa halip, isang maitim at mabahong usok ang lumabas mula rito, na parabang ang bakang punyal ay isang lason sa kanyang pagkatao. Galit na tumingin sa akin ang sikbin, ang kanyang nga mata ay punong pakamuhi. Binunot nito ang punyal gamit ang kanyang nga pangil at mabilis na tumakbo, pabalik sa kadiliman ng gubat kung saan ito nakmula. Nag-iwan ng isang landas ng itim na usok, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa kaguluhan. Dahan-dahan, ang matagabaryo na kanina lang ay nagtatago ay lumabas, ngunit ang kanilang mamata ay hindi nakatingin sa sugatang si Marco, na ngayon ay tinutulungan ni Itay na tumayo. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa akin. Nakita nila ang lahat, nakita nila ang aking ginawa, nakita nila ang kapangyarihang nakmula sa akin. Ngunit sa kanilang mga mukha, wala akong nakitang pasasalamat. Ang nakita ko ay isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim at mas matindi kaysa dati. Mula sa pagiging isang akusadong aswang, ako ngayon sa kanilang paningin ay isang bagay na mas hindi nila maintindihan. Isang bagay na may kapangyarihang sumugat sa mga halimaw na sumisira sa kanilang kabuhayan. Paano? Paano niya nagawa iyon? Narinig kong bulong ng isang babae. Anong klase siyang nilalang? Tanong naman ng isang lalaki. Tumayo ako ron. Sa gitnang liwanang masulo katabi ang aking nasugatang kaibigan. Naligtas ko siya, naligtas ko sila, ngunit sa paggawa nito, ipinakita ko ang isang bahagi ng aking sarili na mas naglayo sa kanila. Sa kanilang nga mata, ako ay hindi na isang biktima. Ako ay isang hiwaga, isang panganib. Ako ay isang bahagi ng kadiliman na aking nilabanan. Ang araw pagkatapos ng pag-atake ng sikbin ay nagdala ng isang bagong uri ng katahimikan sa San Lazaro. Hindi na ito ang katahimikan ng pag-iwas kundi ang katahimikan ng lagim. Ang matao ay nananatili sa kanilang nga bahay, hindi dahil sa galit sa amin,
kundi dahil sa takot sa dilim na ngayon ay alam na nilang totu. Ngunit ang takot na iyon ay may dalawang mukha. Ang takot sa halimaw na sumalakay at ang takot sa akin, ang babaeng may kapangyarihang maktaboy dito. Sa gitna ng pangambang ito, isang boses ang muling umaling-aungaw ng may autoridad, si Lolo Carding. Dahil sa kanyang kaalaman sa mga sinaunang bagay at sa paataking halimaw na nagpatunay na may panganib nga, ang matao ay muling nakinig sa kanya. Ipinatawag niya ang lahat ng taga-baryo. Hindi na maaring magpatuloy ang ganito. Deklara niya sa gitnang plaza. Ang lason ng pagdududa ay mas nakamamatay pa kaysa sa anumang halimaw. Ngayong gabi, sa pagsapit ng takip silim, gagawin natin ang isang ritual. Ang ritual ng katotohanan. Gagamitin natin ang sinaunang pamamaraan upang pilitin ang tunay na kasamaan na ilantat ang kanyang sarili. Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagawa siya ng isang malaking bilog sa plaza gamit ang pinalong asin na binasbasan, abo mula sa sagradong kahoy, at mangga dahon ng pito-pito. Sino mang papasok sa loob ng bilog ay hindi makakapagsinungaling at anumang masamang espiritu ay hindi makakatagal sa loob nito. At ang nais niyang pumasok sa bilog ay ako. Ito na ang aming huling pagkakataon. Isang sugal na ang taya ay ang aming buhay at pangalan. Sumang-ayon kami. Pagsapit ng gabi, ang buong San Lazaro ay naktipon. Ang kanilang mamuka na nasisinagan ng liwanag mula sa daan-daang sulo ay puno ng pinahalong takot at pag-abang. Inumpisahan ni Lolo Carding ang ritual. Nag-usa ng mga salita sa isang lengwaheng matagal nang hindi naririnig. Dahan-dahan niyang iginuhit ang bilog sa lupa. Nang ito'y matapos, isang kakaibang enerhiya ang tila bumalot dito. Isang hindi nakikitang pader. Elara, pumasok ka. Utos niya. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin habang dahan-dahan akong humakbang papasok sa bilog. Sa loob, ramdam ko ang kapayapaan. Isang proteksyon na hindi ko pa naramdaman kailanman. Doon, sa gitna ng lahat, ako'y tumayo, nag-iisa at hubad sa kanilang mamapanuring mata. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lolo Carding, isang malamig na hangin ang umihip, sapat upang patayin ang apoyng kalahati sa masulo. Kasabay nito, isang tawang mapanlait ang umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang tawang nagpatindik sa lahat ng aming balahibo. Mula sa kadiliman sa dulo ng plaza, dahan-dahang lumakat si Aling Sabel. Wala na ang kanyang maskara. Ang kanyang muha ay puno ng pakasuklam. Ang kanyang mata ay nagliliyab sa tagumpay. Isang napakagandang palabas. Carding, sabi niya, ang kanyang boses ay tumutulo na parang lason. Naghahanap kayo ng limaw na maglalantat ng sarili? Isang malaking katangahan. Bakit pa ako magtatago? Ikinumpas niya ang kanyang kamay at mula sa anino sa kanyang likuran, ang anyo ni Kael ay muling lumitaw. Mas malinaw siya ngayon kaysa sa aking panaginip. Isang nilalang nagawa sa usok at sama ng loob. Ang kanyang mapulang mata ay nakapako sa akin. Ang matao ay sumigaw sa takot, napaatras. Ang ilan ay natumba sa kanilang pagmamadali. Sila ang salot, sigaw ni Lolo Carding. Itinuturo si Sabel. Ngunit tumawa lang ang mangkukulam. Salot, ako ang magdadala ng kaligtasan sa inyo. Itong babaeng ito, itinuro niya ako, siya ang tulay. Ang susi para buksan ang pinto sa isang mundong mas makapangyarihan. Ako ang magiging reyna ng mundong iyon. At kayong lahat ay magiging alipin ko. Ang kanyang pag-amin ay direkta at walang bahid ng pagsisisi. Ngunit hindi siya doon natapos. Ang kanyang masasamang mata ay bumaling kay Itay Ramon. At ikaw, Ramon? Sabi niya na may kakaibang diin. Ang pinunong nga hangal na ito. Akala mo ba ganun na lang kadaling kalimutan ang nakaraan? Akala mo ba hindi darating ang araw ng paniningil? Wala akong anumang pakakautang sa isang demonyong tulad mo. Galit na sigaw ni Itay. Itinaas ang kanyang ita. Muling tumawa si Aling Sabel, isang tawang nakakapangilabot. Wala? Sigurado ka? Kung gayon, bago ko kayo lahat tapusin, hayaan mong bigyan kita ng isang huling regalo. Hinaplos niya ang mauso na anyo ni Kael. Napakatagal mo na siyang hinahanap. Hindi ba, Ramon? Nagluksa ka, umiyak, pero hindi mo siya kailanman natakpuan. Tumingin siya ng diretso sa mamata ni Itay at binitawan ang mga salitang gumuho sa aming mundo. Kung gayon,
hayaan mong ipakilala ko sa iyo. Ang panganay mong anak, ang oras ay tila huminto, ang masigaw ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Itay Ramon ay natigilan, ang kanyang muka ay nagpapakita ng sunod-sunod na emosyon, pakalito, pagtanggi, at sa huli, isang dahan-dahang realisasyon na kasing sakit ngang isang patalim na unti-unting ibinabaon sa puso. Hindi, bulong niya. Ang kanyang itak ay bumaksak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi, nalunod siya. Bata pa siya. Nalunod, ulit ni Isabel. Dinudurok ang bawat salita. Iyon ang gusto kong isipin ninyo. Ngunit ang toto, kinuha ko siya. Kinuha ko ang anak mo mula sa pampangang ilok habang kayo ay nakakasiyahan. Pinalaki ko siya sa dilim. Pinakain ng galit. At binigyan ng kapangyarihang hindi mo may bibigay. Iwinaksi ko ang kanyang alaala at pinalitan ito ng isang sumpang nag-utos sa kanya na sundin lamang ako. Siya ang halimaw na kinakatakutan ninyo. Siya ang nilalang na kumukuha sa iyong anak na si Elara. Ang iyong sariling dugo at laman. Ang bawat salita ay isang hampas ng latigo. Si Itay Ramon ay napaluhod. Ang kanyang mabalikat ay gumuhos sa bigat ng katotohanan. Ang halimaw na kanyang kinamumuhian, ang nilalang na gusto niyang patayin, ay ang kanyang nawawalang anak. Ang sakit sa kanyang mukha ay hindi may paliwanag. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa loob ng bilog, hindi makagalaw. Ang nilalang sa aking mabanggungot. Ang humahabol sa akin, ang aking kapatid. Ang koneksyon na aming nararamdaman ay hindi isang sumpa, kundi isang nasirang ugnayan ng pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Kael ang halimaw ay tila nakbago. Nang makita niya ang pagguho ni Itay, ang kanyang mausok na anyo ay kumislap. Ang kanyang ngapulang mata ay tila nawalan ng galit, napalitan ng isang saglit na pakalito. Tumingin siya kay Itay na nakaluhod, pagkatapos ay sa akin na nakatayo sa loob ng bilog. Isang kislap ng isang nakalimutang alaala, isang aninongang isang batang lalaki, ang tila pilit na kumakawala mula sa mahigpit na gapos ng sumpa. Ang plaza ay naging isang entablado ng trahedya. Si Aling Isabel ay nakatayo, nagagalak sa sakit na kanyang nilika. Si Itay Ramon ay isang wasak na ama, ako ay isang natuklasang kapatid, at si Kyle, ang aking kapatid, ay isang kaluluwang bilanggo sa pagitan ng pagiging isang halimaw at isang multo ngang nakaraan. Ang buong plasang San Lazaro ay naging isang estatuang takot at pakabigla. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang panginginingam nga tuhod ni Itay Ramon sa lupa at ang mahinang pag-ungol na nakmumula sa mauso na anyo ni Kael na tila ba isang kaluluwang naghihirap sa pagitan ng dalawang mundo. Ang aking kapatid. Ang masalitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan, ngunit hindi ko ito lubos na maintindihan. Ang halimaw na sumusubok pumatay sa akin ay ang dugong na nananalaytay rin sa aking maugat. Si Aling Isabel ay tuwang-tuwa sa eksa ng kanyang nilika. Ang sakit sa aming mamuka ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi pa sapat. Nakita niya ang kislap ng pakalito sa mga mata ni Kael. Ang saglit na pag-urong-sulong nito. Alam niyang kailangan niyang tuluyang wasakin ang aming mga espiritu para makuha ang ganap na kontrol. Ang kanyang masasamang mata ay muling bumaling sa akin. Isang napakagandang pagtatakpong ang pamilya. Hindi ba? Mapanuyang sabi niya. Ngunit nagtataka ka ba, Elara? Kung bakit napaka-espesyal mo? Bakit sa dinami-damingang bata sa mundong ito, ikaw ang biniyayaan ng tandangang bituin? Bakit ikaw ang naging tulay? Tumingin siya kay Itay Ramon na nakaluhod pa rin. Isang wasak na larawan ng isang ama? Bakit hindi mo sabihin sa kanya, Ramon? Ang sikreto na kahit sa sarili mo ay pilit mong itinatanggi. Sabihin mo sa kanya ang katotohanan tungkol sa iyong pinakamamahal na asawa. Ang ina ni Elara. Ang nga salita niya ay nagtanim ng panibagong hiwaga. Ang aking ina. Siya ay namatay noong ako'y sanggol pa lamang. Iyon ang kwento sa akin ni Itay. Isang sakit na mabilis na kumitil sa kanyang buhay. Ngunit sa paraan ng pagsasalita ni Isabel, mayroon pang ibang kwento na hindi na isisiwalat. Tumahimik ka. Sigaw ni Itay. Ang kanyang boses ay basak sa paiyak, ngunit tumawa lamang si Isabel. Ang katotohanan ay masakit, hindi ba, Ramon? Lalo na kung matagal mo itong itinago. Inilihim mo sa kanya ang kanyang tunay na pagkatao. Humarap siya sa akin. Ang kanyang ngiti ay parang isang sugat. Ang iyong ina, Elara,
Hindi siya isang ordinaryong babae. Ni hindi nga siya taga rito sa ating mundo. Hindi siya tao. Ang bawat salita ay parang isang pata ng lason. Naramdaman ko ang pagikpit ng aking dibdib. Pinilit ni Itay na tumayo. Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Sabi niya, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi makatingin sa akin. Dun ko nalaman. May katotohanan sa sinasabi ngang mangkukulam. Sabihin mo sa kanya, Ramon. Udyok ni Sabel. Ikuwento ko ba o ikaw? Sabihin mo sa kanya kung paano mo siya nakilala. Isang babaeng lumitaw mula sa gubat na may kagandahang hindi panglupa. Isang babaeng kinakausap ang mga hayop at halaman. Isang babaeng nawawala ngang ilang araw at bumabalik na may amoy ngang mabulaklak na hindi tumutubo sa San Lazaro. Sa bawat paglalarawan ni Sabel, isang alaala ang bumabalik kay Itay. Kitang-kita ito sa kanyang mukha. Ang pagtanggi ay napalitan ng isang mapainapagamin. Mahal na mahal ko siya, mahinang sabi ni Itay. Ang kanyang boses ay punong pihati. Ang pangalan niya ay Lira. Hindi ko na inalam kung saan siya nanggaling. Hindi na ako nagtanong. Ang mahalaga ay mahal namin ang isa't isa. Ngunit, totoo ang sinasabi niya. May kakaiba sa kanya. Isang mahika. Isang liwanag na hindi ko may paliwanag. Isang engkanto. Matagumpay na sigaw ni Aling Sabel. Ang iyong ina, Elara, ay isang makapangyarihang diwata. Isang tagapabantay ng gubat na ito. At sa kanyang kahangalan, umibig siya sa isang mortal na tulad ng iyong ama. Ang revelasyon ay parang isang malakas na alon na humampas sa akin. Isang engkanto, ang aking ina, ang lahat ng gapiraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang aking kakaibang kakayahan, ang pagiging kasundo ko sa punyal, ang pagtawag sa akin na gubat, ang pagiging tulay ko, ang pagsasama ng dugo ng isang makapangyarihang engkanto at ng isang mortal, paliwanag ni Sabel, na parabang isang guro na nagtuturo ng isang madilim na aralin. Iyan ang lumilikha sa pinakapambihira at pinakamalakas na tulay. Ang iyong dugo, Elara, ay isang perpektong susi. Isang susi na kayang magbukas ng pinto sa pagitan ng dalawang mundo ng walang kahirap-hirap. Iyan ang dahilan kung bakit matagal na kitang hinahanap. Mula pa noong sanggol ka, tinaangka na kitang kunin. Ang sugat sa aking balikat, ang ritual. Hindi iyon gawa ng mahalimaw, kundi gawa niya. Ang aking ina, ang diwatang hindi ko nakilala, ay ipinaglaban ako. At para iligtas ako, kinailangan niyang iwan ako sa mundo ng aking ama at bumalik sa kanyang sariling mundo. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng pakalito na naramdaman ko sa managdaang linggo ay biglang nagkaroon ng anyo. Hindi ito isang sumpa. Ito ay isang pamana, isang dipangkaraniwang pamana mula sa isang ina na hindi ko nakagisnan. Tumingin ako sa aking makamay, pagkatapos ay sa punyal na nahulog malapit sa akin. Isang bagong lakas ang dumaloy sa aking nga ugat. Isang lakas na hindi nakmula sa galit, kundi sa pakunawa. Hindi ako isang halimaw na nilihan ng pangkukulam. Ako ang anak ng isang tagapakbantay. Ako ang anak ng isang diwata. Dahan-dahan, ang takot sa aking nga mata ay napalitang ng isang matatak na determinasyon. Tumingin ako ng diretso kay Aling Sabel, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang kalaban. Kaya pala, bulong ko, sapat na para marinig niya. Kaya pala, takot ka sa akin. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sabel. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng inis. Ang kanyang plano na durugin ang aking kaloban ay bumaliktad. Sa halip na sirain ako, binigyan niya akong sandata. Binigyan niya akong aking pakataw. Napakalakas ng loop mo. Nanggagaliting sigaw niya. Sa tingin mo ba ay sapat na iyan para talunin ako? Ang dugong iyan ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Itinaas niya ang kanyang nga kamay at isang maitim na enerhiya ang pumalibot sa kanya. Ang lupa ay bahagyang yumanik at ang maanino sa paligid ay tila mas lalong humaba at naging mas madilim. Muli niyang binaling ang kanyang kapangyarihan kay Kael na muling napasailalim sa kanyang kontrol. Ang saglit na pakalito sa mamata na aking kapatid ay muling napalitan ng walang emosyong paksunot. Tapusin na natin ito, malamig na sabi ni Sabel. Tumingin siya kay Kyle.
at nagbigay ngang isang utos na sumira sa natitirang piraso ng aking puso. Kyle, kunin mo ang iyong kapatid. Ang huling laban ay magsisimula na. Ngunit ngayon, hindi na ako ang takot na dalagang nagtatago sa dilim. Tumayo ako ng tuwid sa loob ng bilog ng katotohanan. Pinulot ang punyal mula sa lupa at hinarap ang aking kapatid na naging halimaw at ang mangkukulam na sumira sa aming pamilya. Alam ko na kung sino ako at handa na akong ipaglaban ito. Ang utos ni Aling Sabel ay parang isang latigo na humampas sa isipan ni Kael. Ang saglit na pakalito sa kanyang mamata ay naglaho, napalitan ng isang blangkong paksunod. Ang anyo niyang gawa sa usok ay muling naging siksik at mas madilim. Sa isang iglap, sumugot siya patungo sa bilok ngang katotohanan kung saan ako nakatayo. Ngunit ang bilok na ginawa ni Lolo Carding ay matatak. Sa pakdampi pa lamang ngang mausok na kamay ni Kael sa linya ngang asin at abo, isang tunog ngang pasirit ang narinig na parabang mainit na bakal na isinauso sa tubig. Napaatras siya. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanya. Isang hangal na bilok. Sigaw ni Sabel sa galit. Sa tingin ninyo ba ay sapat na iyan para pigilan ako? Hindi ka makakatago diyan magpakailanman, Elara? Itinaas ng mangkukulam ang kanyang makamay at nagsimulang umusal ng isang panibagong orasyon, isang mas madilim at mas malakas na kantang kadiliman. Habang siya ay nagsasalita, ang puting linya na asin sa lupa ay unti-unting nangingitim, na parabang nilalamon ng isang nakakalasong amag. Ramdam ko ang panghihina ng proteksyon sa aking paligid. Alam kong hindi, ako maaring manatili na lang dito at mahintay. Hawak ng mahigpit ang aking punyal. Huminga ako ng malalim at lumabas mula sa humihinang bilog. Elara, huwag, sigaw ni Itay. Ngunit huli na ang lahat. Ang laban sa pagitan ng makapatid ay nagsimula na. Naging isang malagim na sayaw ang aming paghaharap. Ang bawat atake ni Kael ay punong lakas, ang isang halimaw. Ang kanyang nga kamay na usok ay nag-aanyong matatalas na kuko na kayang pumunit ng laman. Ngunit ang bawat kilos, niya ay may kasamang pag-alinlangan. Na parabang isang bahagi, niya ang pilit na lumalaban sa utos ng mangkukulam. Ang bawat kilos ko naman ay hindi para pumatay, kundi para ipagtanggol ang aking sarili at subukang abutin ang kapatid ko sa loob ng halimaw na iyon. Ang aming maanino ay nagsasayaw sa liwanag ng masulo, isang eksan ng puno ng trahedya na pinapanot ng buong San Lazaro. Habang kami naglalaban, si Aling Sabel ay abala sa kanyang tunay na layunin. Ginamit niya ang aming paglalaban, ang sakit ng aming pamilya, bilang panggatong sa kanyang pinakamalakas na ritual. Iwinasiwas niya ang kanyang nga braso at ang lupa sa gitna mismo ngang plaza ay nagsimulang makbitak. Isang maitim na hangin ang lumabas mula sa masiwang, may dalang amoy ngang bulok at kamatayan. Dahan-dahan, isang ipo-ipo ngang itim na enerhiya ang nabuo, isang puyo na humihigop sa liwanag at naglalabas ng matunong naghihirap na kaluluwa, ang lagusan. Binubuksan na niya ang lagusan. Narito na, sigaw ni Sabel. Ang kanyang mukha ay nababaliho na sa tuwa. Ang aking bagong mundo! Ang aking walang hanggang kaharian! Magsiluhot kayo sa inyong bagong reyna! Ang matagabaryo ay nagsisigawan sa purong takot. Mula sa loob ng nakalimpuyong lagusan, maanino ng manilalang na may nga sungay, mapakpak, at mga galamay ang nagsimulang makita. Ang katapusan ng San Lazaro at marahil ng buong mundo ay nagsisimula ng makbuka sa kanilang nga mata. Ang lakas na nakmumula sa lagusan ay bumalot sa buong paligid. Nang dapuan nito si Kael, isang kakaibang reaksyon ang nangyari. Ang itim na mahika ng lagusan ay tila kumontra sa sumpang ipinataw sa kanya ni Sabel. Si Itay Ramon, na kanina pa nakaluhod at pinapanot ang kanyang dalawang anak na nagpapatayan, ay hindi na nakatiis. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw hindi ng galit, kundi ng purong pagdurusa ng isang ama. Anak ko. Ang sigaw na iyon na punong pagmamahal at pagsisisi kasabay ngang enerhiya mula sa lagusan, ang siyang tuluyang bumasak sa mahigpit na gapos kang sumpa. Si Kyle ay biglang natigilan sa gitnang kanyang pag-atake. Ang kanyang pulang nga mata ay kumurap-kurap ng sunot-sunot. Ang mausok niyang anyo ay nag-umpisang manginig. Sa kanyang isipan, maimahe na matagal nang ibinaon ay nagsimulang bumalik. Ang ngiti ng isang amang naglalaro sa kanya sa ilog, ang haplos ng isang inang may buhok na sinliwanak ng buwan,
Angpak iya ang isang kapatid na sanggol. Naalala niya ang kanyang pangalan. Naalala niya ang kanyang pamilya. At nakita niya ang kanyang sarili. Isang halimaw na sumisira sa lahat ng dati niyang minahal. Tumingin siya kay Itay. Pagkatapos sa akin. Ang usok na bumabalot sa kanyang mukha ay bahagyang humawi. At sa isang saglit, nakita ko ang mukha ng isang binatang punong takot at pagsisisi. Itay, bulong niya. Ang kanyang tunay na boses, mahina at basak, ay narinig sa unang pagkakataon. Elara? Hindi. Sigaw ni Sabel? Naramdaman na nawawalan na siya ng kontrol? Ako ang iyong ina. Sundin mo ako. Patayin mo sila. Ngunit si Kyle ay hindi na nakikinig. Tumingin siya sa lagusan na patuloy na lumalaki, sa mahalimaw na nakabang sa kabilang panik. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa amin ni Itay. Sa kanyang mamata, nabasa ko ang kanyang desisyon. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin para itama ang lahat. Patawat. Sabi niya isang salitang punong bigat ng isang buong buhay na ninakaw. Bago pa man makakilos si Sabel, tumalikot siya sa akin. Sa huling pagkakataon, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang kuya na nakpoprotekta sa kanyang pamilya, sumigaw siya at buong lakas na tumakbo, hindi palayo, kundi diretso sa pusoong naalap na lagusan. Ang epekto ay biglaan at marahas. Ang isang nilalang na bahagiing tulay, na may dugo ang dalawang mundo, ay ipinakain pabalik sa lagusan. Ang itim na enerhiya ay hindi ito kinaya. Nakaroon ng sobrang karga, sa isang nakabubulak na puting liwanag at isang nakabibinging pagsabok na walang tunok, ang lagusan ay gumuho paloob, hinihigop ang sarili nito at ang lahat ng kadiliman pabalik sa pinanggalingan. At kasama nito, hinigop din ang aking kapatid, si Kyle. Nang ang liwanag ay maglaho, ang lagusan ay wala na, ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ang puwersaang pagsabok ay tumama ng buong lakas kay Aling Sabel. Itinapon siya nito sa kabilang dulo ng plaza. Ang kanyang itim na mahika ay nawala sinipsip ng lahong lagusan. Ang kanyang kapangyarihan ay wala na. Ang natira na lamang ay isang ordinaryong matandang babae, sugatan at takot. Si Ite Ramon ay dahan-dahang tumayo. Ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at matatak na galit. Pinulot niya ang kanyang itak mula sa lupa. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa gumagapang na si Sabel. Huwag, parang awa mo na. Nagmamakaawang sabi ngang mangkukulam. Tumayo si Itay sa kanyang harapan. Ang anino niya ay bumalot sa natatakot na babae. Ang awa ay para sa mataong may kaluluwa. Malamig na sabi ni Itay. Hindi para sa isang demonyong tulad mo na kumuha sa kaluluwa ng aking anak. Itinaas niya ang kanyang itak at sa huling pagkakataon, ang katahimikan ng gabi ay binasak ng isang huling tunog ng katarungan. Tapos na ang lahat. Ang kasamaan ay nagapi. Ngunit habang nakatayo kami ni Itay sa gitna ng plaza, sa harap mga taga-baryo na ngayon ay nakatingin sa amin ng may hiya at pahanga, walang kasiyahang naramdaman. Tanging ang bigat ng isang napakalaking sakripisyo. Tumingin ako sa lugar kung saan naglaho ang aking kapatid at sa unang pagkakataon, ipinagluksa ko ang kuya na hindi ko man lang nakilala. Ang katahimikan na bumalot sa plaza ng San Lazaro pagkatapos ng laban ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang katawan ni Aling Sabel ay naging abo at dahan-dahang tinangay ng hangin na parabang ang kalikasan mismo ang nakmamadaling burahin ang anumang bakas kang kanyang kasamaan. Ang lagusan ay wala na, ang mahalimaw ay hindi dumating, at ang gabi ay muling naging payapa, ngunit para sa aming lahat, ang mundong aming ginagalawan ay tuluyan ng nagbago. Nakatayo kami ni Itay Ramon sa gitnang lahat, ang dugo at alikabok kang laban ay nasa aming nga damit, ngunit ang pinakamatinding sugat ay nasa aming nga puso. Ang matagabaryo ay dahan-dahang lumapit, hindi na may dalang galit, kundi may dalang isang damdaming hindi ko pa nakikita sa kanila kailanman. Ang hiya, ang kanilang matingin na dati punong pahuhusga ay ngayon ay punong pagsisisi at isang bagong pagalang. Si Lolo Carding, na may bakas ng luha sa kanyang, mga mata para sa apo na muntik ng madamay, ang unang humakbang. Tumayo siya sa aming harapan, hindi bilang isang akusador, kundi bilang isang kinatawan ng isang bayang nakamali. Dahan-dahan siyang yumuko. Sa ngalan ng buong San Lazaro, sabi niya,
Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin ninyo kami. Patawarin ninyo kami sa aming pagkabulag, sa aming takot, sa sakit na aming idinulot sa inyo. Lumipas ang 1 linggo. Ang buhay sa San Lazaro ay unti-unting bumabalik sa normal, ngunit isang bagong normal. Ang takot sa dilim ay napalitan ngang pag-ingat, at ang pagkakawatak-watak ay napalitan ngang pagkakaisa. Ang kwento ng aming laban ay naging isang alamat na ibinubulong-bulong sa bawat tahanan, isang paalala ng kanilang pagkakamali at ng aming sakripisyo. Hindi na kami maitinakwil. Ang mga ngiti na kanilang ibinibigay sa amin ngayon ay totoo. May managabot ng gulay, may managalok ng tulong sa pagayos ng aming bahay. Isang hapon, habang ako'y nakaupo sa aming beranda, isang maliit na figura ang tumakbo palapit sa akin. Si Lina. Ang dating may sakiting bata ay ngayon ay malusok na at punong buhay. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Ate Elara, salamat po, bulong niya. Napangiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Naalala ko ang marka sa kanyang balikat. Maingat kong sinilip ito. Wala na. Ang balat niya ay makinis na. Walang bakas ng bituin na minsan ay naging tanda ng panganib. Dahil sa kuryosidad, sinilip ko rin ang aking balikat. Gayang kay Lina, ang aking marka ay naglaho na rin. Ang pagkasara na lagusan at ang pagkawalan ng sumpa ni Kael ay tuluyan ng pumuto sa aming koneksyon sa tanda ng tulay. Malayo na kami. Gabi na nang maupo kami ni Itay Ramon sa labas ng aming bahay. Pinakmamasdan ang maalitap-tap na sumasayaw sa dilim. Matagal siyang tahimik bago nagsalita. Anak, mayroon pa akong dapat sabihin sa'yo. Panimula niya ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Doon, sa ilalim ng mabituin, ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol kay Lira, ang babaeng may mamatang sinliwanang ng buwan at buhok na sinlambot ng sutla. Inilarawan niya kung paanong ang maibon ay dumadapo sa kamay nito at kung paanong ang mabulaklak ay tila yumuyuko kapag siya'y dumaraan. Ikinuwento niya ang kanilang pag-ibigan. Isang pag-ibigang lumabag sa batas ng dalawang mundo. At ikinuwento niya ang kanyang kalungkutan nang ito'y magpaalam. Sinasabing kailangan niyang bumalik sa kanyang mundo para protektahan ang kanilang pinakamamahal na anak ako. Patawarin mo ako, Elara, kung inilihim ko ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Natakot ako. Natakot akong baka kamuhian mo siya o kamuhian mo ako. O baka kunin ka rin nila pabalik. Tumingin ako sa aking ama, ang tao na aruga sa akin, nakprotekta, at handang mamatay para sa akin. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Itay, sabi ko, walang nakbago. Dugo man o hindi, ikaw ang aking ama. At si nanay, kahit hindi ko siya nakilala, ay habang buhay kong pasasalamatan dahil ibinigay ka niya sa akin. Sa yakap na iyon, ang lahat ng natitirang bigat sa aking puso ay gumaan. Tanggap ko na kung sino ako. Hindi ako aswang. Hindi ako tao. Hindi ako engkanto. Ako si Elara, anak ni Ramon na mortal at Lira na diwata. At higit sa lahat, ako ay isang tagapagbantay. Makalipas ang 1 pang linggo, isang maliit na salo-salo ang aming idinaos. Isang pasasalamat para sa bagong simula. Naroon si Lolo Carding na ngayon ay parang tunay ko ng lolo. Naroon si Lina na hindi na nahihiwalay sa akin. At naroon si Marco, ang braso niyang may paklat ay paalala ng kanyang katapangan. Sa tingin ko ay kailangan ko ng bagong apprentice sa aking pagawaan. Biro ni Marco habang inaabutan akong isang pirasong nilagang saging. May alam akong isang babay na magaling humawa ng maespesal na bakal. Baka gusto mo lang ng tagalinis ng uling mo, sagot ko, na may kasamang ngiti. Tumingin siya sa akin, ang kanyang nga mata ay seryoso na ngayon ngunit may kislap ng saya. Hindi, sabi niya, dahil ang isang panday ay dapat laging malapit sa kanyang pinakamahalagang obra maestra. Ang hangin ay napuno ng tawanan, ang baryo ay payapa. Ngunit alam kong ang maalaala ng nangyari ay mananatili. Ang apaklat, tulad ng kay Marco, ay hindi na mawawala. Ang alaala ng isang kapatid na nakpakilala bilang isang halimaw at nakpaalam, bilang isang bayani ay habang buhay na mabubuhay sa aking puso. Habang pinagmamasdan ko ang aking bagong kaibigan, ang aking pamilya na tumatawa sa ilalim ng buwan,
alam kong tama ang aming ipinaglaban. Ang San Lazaro ay nakaranas ng isang bangungot. Ngunit sa pagising nito, natakpuan nito ang isang lakas na hindi nito alam na taglay pala nito. Hindi na ako natatakot sa dilim. Dahil napatunayan namin na kahit sa pinakamadilim na gabi, kayang-kaya itong talunin ng liwanag ng isang sulo, basta't may mga kamay na handang magtulungan para hawakan ito, at kung mayroon mang ibang halimaw na maglakas loop na pumasok sa aming baryo, kami ay magiging handa. Dahil kami ay hindi na isang bayang watak-watak dahil sa takot, kundi isang pamilyang pinagbuklot ng tapang at pakmamahal.